Gagamitin pa rin ang automated counting machines ng Miru para sa BARM election sa Oktubre. 10-day voter registration isasagawa ng komisyon sa Hulyo. Civil Service Commission nagpaalala sa mga outgoing elective officials na umiiral pa rin ang appointment ban hanggang sa June 30. Ilang motorista nababahala sa muling pagpapatupad ng no-contact apprehension policy. Nararanasang sunod-sunod na pag-ulan, indikasyon na nalalapit na ang wet season ayon sa Pag-asa. Motorcycle rider sa Cadiz City sa Negros Occidental patay matapos mabagsakan ng poste ng kuryente. At 70 years old na nanay matagumpay na nakaakyat ng Mount Apo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hiniling ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC na nagsilbing Board of Canvassers kaugnay ng pagsuspinde sa kanilang proklamasyon. Hiniling rin ng grupo na atasan ng Korte ang COMELEC na iproklama sila. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Dumulog sa Korte Suprema kahapon ang Duterte Youth Party List. Naghain ng petisyon ang grupo sa pamamagitan ng kanilang chairman na si Ronald Cardema. Hiniling nilang ideklarang labag sa konstitusyon ang resolusyon ng COMELEC and Bank na nagsilbing National Board of Canvassers o NBOC na nagsuspinde ng kanilang proklamasyon bilang nanalong party list. Nakakuha sila ng mahigit 2.3 milyon na boto o 3 pwesto sa Kamara. Paniwala ni Cardema, may pag-abuso ang NBOC sa kanilang naging desisyon. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapa-TRO po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kasama sa hiling ng Duterte Youth na ipag-utos ng Supreme Court sa COMELEC na iproklama na sila bilang nanalong party list. Sagot naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan na nila ang aksyon ng Duterte Youth bilang bahagi ng kanilang remedy. Sa kaso ng Duterte Youth sa COMELEC, sinabi ni Garcia na hayaan na muna nila ang komisyon na resolbahin ito na ayon mismo sa grupo ay 2019 pang nakabinbin. Naaakusahan na nga po bakit matagal na na-resolve yung kaso. Ngayong inire-resolve na po natin, mabiblame pa po ang COMELEC. Sana po wag. Sana naman po makihintay na lang na i-resolve namin yung case na. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaalalahanan ng Civil Service Commission ang mga outgoing elective official na umiiral pa rin ang appointment ban hanggang sa June 30, 2025. Ayon sa CSC, hindi papayagan ang anumang appointment maliban kung natugunan ang lahat ng kondisyon. Kabilang dyan ang pagiging kwalipikado ng appointee, pagsasailalim sa Human Resource Merit Promotion and Selection Board screening bago ang election ban at ang agarang pangangailangan sa serbisyo. Batay ito sa CSC Resolution Number 1800692 na layong mapanatili ang patas na pamamalakad sa serbisyo publiko. Maaaring maharap sa kasong kriminal ang mga kandidatong hindi magtatanggal ng kanilang mga campaign materials. Ito ang paalala ng Commission on Elections sa mga kandidato na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabaklas ng kanilang ginamit sa pangangampanya. Samantala, naglunsad ang ilang local government units ng proyekto na may layong gawing kapakipakinabang
ang mga naipong campaign materials. Narito ang report ni Mia Alonzo. Maging responsableng campaigner, ito ang binigyang diin ni Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia sa lahat ng mga komandidato kaugnay ng pagbabaklas sa kanilang mga election materials. Dapat aniya 5 araw lang pagkatapos ng eleksyon ay baklas na dapat ito at wala nang makikitang nakasabit. Being a responsible campaigner, napaka-importante kasi nun eh. Ikaw ang naglagay niyan, dapat ikaw din na magtanggal. Nakakalungkot kung pagkatapos niyan, kalimutan na lang, lalo pat kung hindi nanalo. Dapat yun, manalo, matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin, lalo pat yung ginamit mo ay non-biodegradable. Ayon sa komisyon, base sa report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sa Metro Manila pa lamang, nasa higit 64 tons na ng election paraphernalia ang kanilang nakolekta, lalo na kung isasama pa ang galing sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinuna rin ni Chairman Garcia ang mga nakasabit pa ring mga campaign materials kahit higit sa 5 araw na ang nakaraan ng isagawa ang eleksyon. Kaya kinakailangan yung aming task force ma-report sa atin kung sino yung mga hindi nagtanggal, sino yung mga nagmatigas. Kasi kahit pasabihin nyo hindi namin sila kayang i-disqualify na after the election, pwede naman namin silang failan pa rin ng kasong kriminal dahil criminal case po yan. Samantala, sa isinagawang inspeksyon naman ng COMELEC sa Payatas Control Disposal Facility sa Quezon City, tumambad sa kanila ang halos gabundok na nakolektang campaign materials. Sadyang inipon ang mga nasabing materyales upang gawing kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagre-recycle at gawing tote bags. Sa City Environmental Management Office naman sa Marikina o SEMO, magsisilbing raw materials ang mga dinurog na plastics mula sa mga election paraphernalia upang gawing eco bags, eco bricks, armchair at eco pots o paso. Tulad ngayon natapos na yung ating election, kung meron pa sa inyo mga post-election campaign materials na nakikabit sa inyong tahanan, pwede nyo mo siya madala dito sa City Environmental Management Office, dito sa Hill Fernando Avenue sa Barangay Santo Niño. Para sa mga mamamayan ng Marikina, maaari din iabot mismo ang mga campaign materials sakaling maaktuhan mismo ang operasyon sa lungsod. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling gagamitin ng Commission on Elections ang mga automated counting machines ng South Korean company na Miro sa darating na BARM Parliamentary Elections na isasagawa sa October 13 ngayong taon. Ito rin ang mga ACM na siyang ginamit sa katatapos lamang na midterm elections. Samantala, magsasagawa naman ng voter registration ang COMELEC sa Hulyo, kaugnay ng idaraos na barangay at SK elections sa Disyembre. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ilang ACMs ang gagamitin ng COMELEC para sa BARM parliamentary elections at ano ang mga paghahanda na kanilang ginagawa para maiwasan na yung maulit pa yung mga aberya na naranasan sa mga makina noong nakaraang eleksyon? Magandang umaga-aga. Ayon sa Commission on Elections, 7,000 mga automated counting machines yung kanilang rerentahan pa rin, pero ang gagamitin sa aktual na eleksyon ay 3,500 lamang, katumbas yan ng mga presinto dyan sa Bangsamoro Region. Ibig sabihin, yung mahigit 3,000 natitira ay magiging backup machines ito kung sakasakaling magkaroon ng aberya doon sa gagamiting mga main machine. At ayon pa kay Chairman Garcia kanina, ay dadaan pa naman ito sa mga proseso para matiyak na hindi na nga mauulit yung mga unang nangyaring aberya nitong nakaraang midterm election. At simula na nga ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre at 13 nitong taon. Kahapon ay nagkaroon ng unang meeting ang COMELEC kasama ang kanilang mga opisyal sa BARM. Sa isang forum ngayong umaga, inihayag ni Chairman George Erwin Garcia ang mga makina o automated counting machine o ACM pa rin ng Miro ang kanilang gagamitin sa parliamentary elections. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang repeat order. Paliwanag ng komisyon, kaunti lang kasi ang panahon na mayroon sila bago ang eleksyon. Mayroong mahigit 10,000 ACMs na hindi nagamit noong midterm elections dahil itinalaga itong backup machines. Sa Bangsamoro elections ay gagamit ng 7,000 makina ang COMELEC kasama na rin
dito yung mga backup. Nasa 3,500 ang presinto sa BARM at may 2.3 million na mga botante. Samantala, aga magsasagawa naman ng 10 araw na voter registration ng COMELEC sa bansa sa Hulyo. Ito ay para sa barangay at SK elections na inaasahang gagawin naman sa December 2025. Nasa 1 milyon ang target ng komisyon na mairehistro, kasama na rito ang serbisyong bubuksan ang reactivation ng mga deactivated voters. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Itinanggi ng 2 kongresista ang alegasyong may kapalit na pondo ang pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang alegasyong ito pinalutang ng kasamahan sa Kamara na si Navotas City Representative Toby Chanco, campaign manager din ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinabulaanan ng 2 kongresista mula sa probinsya ng Iloilo ang aligasyon ni Navotas City Representative Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Congressman Chanco, napilitan umanong pumirma ang mga mambabata sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong February 2025 para sa pagre-release ng mga pondo sa kanilang mga proyekto. Matapos matalo sa eleksyon, ang 5 sa 11 alyansa senatorial candidates, sinisi ni Chanco ang paghahain ng impeachment case laban kay VP Sara sa hindi matagumpay na performance ng administration slate. Pero giit ni House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin na kasama sa mga pumirma sa impeachment case. We signed because it is our constitutional duty. Yung aligasyon naman na binayaran, hindi naman po yun totoo. Ganito rin ang posisyon ni House Deputy Majority Leader, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. I won't speak for the other members of the House, but I assure you that I did not receive anything in return, and I challenge you to ask all the members to speak up so that they can clear their name and clear these impeachment allegations once and for all. Ang aligasyong may kapalit umano ang pirma sa impeachment complaint kasabay na lumutang ng posibleng pagpapalit liderato sa Kamara. Gayunman, supermajority na umano ng mga miyembro ng House of Representatives ang nagpahayag ng suporta para kay Speaker Martin Romualdez ayon kay House Deputy Speaker JJ Suarez. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Department of Justice ang mga dokumentong kailangan para humiling ng red notice mula sa Interpol laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Roque at 49 na iba pa ay may arrest warrant dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Scam Hub. Habang tinutukoy pa ng DOJ ang pinakamabisang hakbang, iginiit nitong tungkulin ng pamahalaan ang paghahanap sa mga sangkot sa krimen at ang paghaharap sa kanila sa hukuman. Samantala, kumpiyansa si Attorney Roque na hindi siya mapapauwi sa Pilipinas dahil sa pending application nito sa the Netherlands kung saan siya humihiling ng asylum. Alam niyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. Binuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang aplikasyon para sa susunod na ombudsman. Kapalit ni Ombudsman Samuel Martires na magre-retiro na sa darating na July 27. Sa inilabas na anunsyo ng JBC, tatanggap sila ng mga aplikasyon hanggang sa July 4. Maaaring isumite ang aplikasyon at kinakailangang mga dokumento sa pamamagitan ng JBC Online Registration and Application System. Ang Ombudsman ay may 7 taong termino at may kapangyarihang mag-imbestiga at magpataw ng parusa sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na nasasangkot sa mga katiwalian.
Ipinasara ng Police Regional Office 7 ang paggawaan ng mga iligal na baril sa Danau City sa Central Visayas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kampanya ng Pro7 laban sa loose firearms para sa kampanya ng pulisya na mapayapang komunidad. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ilang pagawaan ba yan sa Danau City? At may mga naaresto bang individual kaugnay niyan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 15 iligal na paggawaan ng baril sa Danau City sa Central Visayas ang ipinasara ng Police Regional Office 7 sa sunod-sunod na operasyon laban sa mga loose firearms mula March 21 hanggang May 16, 2025. Ayon kay Pro7 Director Police Brigadier General Red Maranan, 8 suspect din ang nahuli habang isang individual ang sumuko. Kabilang Aga sa mga nakumpiskay ang 10 makina na ginagamit sa paggawa ng iligal na baril. Hindi pa mga natapos na mga pistol, barrel, grinder, welding machine at iba pa. Sinabi pa ni General Maranan na napigilan ng paglansag ng iligal na paggawaan ng baril ang aktibidad ng iba't ibang criminal gangs at drug syndicates, ganoon din ang private armed groups at insurgency mula sa NPA at terorista. Pakinggan natin si General Maranan. I would like to take this opportunity to give a fair warning to all barangay officials there na nakinukondon, tinotolerate ang ganitong klaseng activity within their area of jurisdiction. We will be making an official report about this and we will submit it to our Honorable SILT, Honorable John Vigribulla, so that further administrative criminal action will be instituted if evidence warrants against our barangay officials. Aga, sinabi pa ni General Marana na desidido ang Pro7 na linisin ang rehiyon sa mga iligal na paggawaan ng baril. Kaya naman hinimok din ito ang publiko na suportahan ang mga otoridad sa kanilang kampanya para sa pagkakaroon ng ligtas at kayapang komunidad. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinag-iingat ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Hong Kong mula sa mga kahina-hinalang job offers. Kabilang na dito ang pagiging surrogate mother at pakikipag-ugnayan sa mga visa fixer. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nababahala ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa ulat na mayroong sindikato na nananamantala sa mga migrant domestic workers na naroroon. Ayon sa pahayag na inilabas ng Philippine Consulate General sa Hong Kong, inaalok ang mga terminated o hindi na makapagtrabahong OFWs na maging surrogate mother sa bansang Georgia. Ngunit pagdating doon ay nagiging biktima ng panggagahasa at sapilitang abortion. Ayon naman kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, makikipagtulungan sila sa mga kinauukulang otoridad tungkol sa mga insidenteng ito. Well, kung ito'y kaparehas nung nangyari sa Cambodia noon ay hindi OFW arrangements. Technically, they are not employees, no? But nevertheless, we're working with the DFA along this matter. The DFA takes the lead here. Samantala, pinag-iingat rin ng mga Pilipino na nasa Hong Kong mula sa mga visa fixer na nangangakong po pwede pa ring mamalagi at maghanap buhay doon. Ito'y kahit hindi na nagtatrabaho ang isang migrant worker sa employer na nakasaad sa kanyang Standard Employment Contract o SEC. Ayon sa konsulado sa Hong Kong, mayroon ng mga Pilipinong naaresto at nahatulan ng false representation to an immigration officer dahil sa modus operandi na ito. Muli namang nagpaalala ang DMW na maging alerto at mag-ingat sa mga masasamang loob na tinatarget ang mga Pinoy na nais maghanap buhay abroad. So ang payo natin sa mga kababayan natin, maging matalino, huwag magpaloko, huwag pumatol sa recruiter na hindi lisensyado ng DMW, huwag pumatol sa arrangement na walang work visa, yung mga visa-free arrangements sa Southeast Asia, Hong Kong included. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 12 overseas Filipino workers ang naaresto sa Malaysia matapos gumamit ng peking entry permits
Patungong Lao na inalok ng illegal recruiter sa Telegram. Bumiyahe sila mula Pilipinas patungong Sabah gamit ang illegal na ruta bago mahuli sa border ng Malaysia at Thailand noong February 2025. Sa tulong ng Embahada at Department of Migrant Workers, ibinaba sa 3 buwan ang sentensya sa mga nahuling OFW at inaasahang makalalaya na sa susunod na buwan. Nanawagan naman ang DMW na mag-ingat sa mga online job offers at i-report agad ang mga kahina-hinalang alok. Muling nagsagawa ng Maritime Cooperation Activity o pagsasanay ang Pilipinas at Estados Unidos sa karagatang sakop ng Palawan. Sa pagkakataong ito, nakilahok sa pagsasanay ang mga Coast Guards ng dalawang bansa. Ang detalye ay hatid sa atin ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung layunin at konsepto niyang isinasagawang Maritime Cooperation Activity? Aga, isang rule of nation approach sa maritime cooperation ang itinampok sa katatapos lamang na pagsasanay sa karagatan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkasabay na lumahok sa pagsasanay ang Coast Guard ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang dyan ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Sa Estados Unidos naman ay ang Coast Guard Cutter Stratton. Bukod dito, kabilang ang iba pang asset ng AFP gaya ng BRP Ramon Alcaraz, BRP Domingo de Luana, isang AW-109 naval helicopter, Super Tucano at Sokol helicopter ng Philippine Air Force. Gayon din ang US Navy P-8A Poseidon na isang maritime patrol aircraft. Kabilang aga sa mga isinagawang pagsasanay ay ang communication check exercise, search and rescue exercise, division tactics and officer of the watch maneuver, photo exercise at finish exercise. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahalaga ang mga ganitong pagsasanay sa pagpapalakas ng depensa ng bansa at pagpapaigting ng alyansa sa rehiyon. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas sa kanyang talumpati sa ika-127 founding anniversary ng Philippine Navy sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Kasabay nito, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng 2 bagong vessel ng hukbong dagat. Ito ang BRP Miguel Malvar na kauna-unahang guided missile frigate ng bansa na may advanced sensors at weapon systems at ang BRP Albert Mahini na isang missile-capable patrol vessel. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. 2 Chinese Coast Guard research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng bansa ang namonitor ng Philippine Coast Guard. Ito ay ang Xiang Yanghong 302 at Tan So Erhao. Na-monitor kahapon ng alas 8 ng umaga ang Xiang Yanghong 302 sa layong 180 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Ang Tan Su Air House naman ay na-monitor sa layong 130 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng bansa dahil wala namang hininging permiso mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing mga barko. But one thing is clear, no? They're violating our exclusive economic zone, and their marine scientific research is basically a violation of international law. We never permitted the Chinese government to conduct NMSR within our own exclusive economic zone. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pagpapalipad ng Long March 7A rocket mula Hainan, China kahapon, May 20, 2025.
Dahil dito, nagbabala ang ahensya sa posibilidad na pagbagsak ng mga debris mula sa naturang rocket malapit sa Cagayan at Ilocos Norte. Bagaman walang inaasahang debris na babagsak sa lupa, may panganib ito sa mga barko, eroplano at mangingisda sa lugar. Nagpaalala ang PhilSA sa publiko na agad ipagbigay alam sa otoridad kung makakakita ng debris at huwag itong lapitan dahil maaari itong nagtataglay ng nakalalasong kemikal. Iimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang ulat na may 400 Chinese na nagtatrabaho sa Dito Telecommunity na lampas na sa kanilang tourist visas. Ito ay kasunod ng Facebook post ni Ramon Tulfo na nagsabing maaring banta sa seguridad ng bansa ang mga dayuhang ito. Makikipag-ugnayan ang DICT sa Bureau of Immigration at magsasagawa ng investigasyon sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, gayon din ng National Telecommunication Commission o NTC. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang DITO. Nilinaw ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi sila namimigay ng ayuda o cash assistance sa mga senior citizens na may national ID. Paliwanag ng ahensya, ang national ID ay ginagamit lamang bilang valid ID sa mga transaksyon at maaaring requirement ng ibang ahensyang namimigay ng benepisyo. Hinimok ng PSA ang publiko na kumuha ng tamang impormasyon sa kanilang opisyal na website, Facebook page o sa PhilSys site. Nababahala ang ilang motorista matapos na i-anunsyo ng Korte Suprema kahapon ang partial lifting ng temporary restraining order sa No Contact Apprehension Policy. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, muli nilang ipapatupad ang NCAP sa mga pangunahing kalsada simula sa May 26. Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung reaksyon ng ilang motorista sa muling pagpapatupad ng NCAP? Aga ikinababahala ka ng ilang mga motorista itong napipintong muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Ayon sa ilan, mahirap ang ganitong sistema dahil hindi nila alam na mayroon na pala silang violation. Pinayagan na ng Korte Suprema ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Ito ay matapos pagbigyan ng motion ng Office of the Solicitor General na alisin ang temporary restraining order laban sa nasabing polisiya. Partikular na ito sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA at C5. Ito naman ang ikinabahala ng ilang motorista na madalas dumaan sa EDSA. Nakakabahala din po kasi hindi natin alam, meron na po pala tayong violation. Maganda rin yung on the spot, may violation ka, malalaman mo kagad, maayos mo kagad. Ang daming naperwisyo dati yan. Lalo sa kumpanya namin dati, ang daming nahuli. Minsan 3 huli, 9,000 kaagad. Kawawa naman kami mga driver pag tinuluyan. Pangamba ng mga motorista, posibleng magpatong-patong ang kanilang violation nang hindi nila nalalaman at ikagulat na lang nila pagdating sa renewal ng kanilang lisensya. Mahirap ito para sa kanila, lalo na kung lumaki ng husto ang babayaran nilang halaga. Naunang sinabi ng MMDA sa kanilang ipinasang motion sa Korte Suprema na hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga tauhan upang hulihin ang napakaraming lumalabag sa batas trapiko. Bukod pa rito ang inaasahang mas matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko ng mga alternatibong ruta sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Iginiit ng ahensya na ito ang epektibong solusyon upang tugunan ang lumalalang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng motorista at pedestrian. Aga ngayon, inaabangan natin o ang inaasahan natin ay yung pahayag mula sa MMDA kung paano nga ang magiging implementasyon o muling implementasyon ng No Contact Apprehension Policy matapos partially i-lift ito ng Korte Suprema. Aga.
Maraming salamat, Jed Neresina. Muling pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang publiko na humingi ng opisyal na resibo bilang proteksyon laban sa labis na paniningil ng pamasahe. Ipinagbabawal ang pangungontrata o pakikipagkasundo sa labas ng itinakdang taripa ayon sa Joint Administrative Order number 2014-01. Obligado rin ang mga driver at operator na magbigay ng resibo at tiyaking gumagana ng wasto ang mga fare collection system. Ayon sa LTFRB, ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng ligtas at abot-kayang pampublikong transportasyon. Plano ng Department of Transportation na makahanap ng bagong kontraktor para sa Unified Grand Central Station ngayong ikatlong quarter ng taon. Ito ay matapos kansilahin ng ahensya ang kontrata ng BF Corporation and Foresight Development and Surveying Company o BF-CFDSC Consortium dahil sa matinding delay. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, maaaring idaan sa Public-Private Partnership o PPP ang proyekto alinsunod sa bagong procurement law. Target ng DOTR na matapos ang konstruksyon sa taong 2027 kasabay ng pagbubukas ng MRT-7. Tinatayang mahigit 1 milyong pasahero kada araw ang makikinabang sa proyekto na mag-uugnay sa MRT-3, LRT-1 at MRT-7. Nagdeklara na ng state of emergency ang buong lalawigan ng Samar bunsod ng limitasyon sa San Juanico Bridge na nakaapekto sa daloy ng supply mula Leyte. Simula May 15, nilimitahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 3 toneladang bigat ang mga sasakyan na pwedeng dumaan sa tulay bilang bahagi ng rehabilitasyon nito. Ayon kay Vice Governor Arnold Tan, naapektuhan ng limitasyon ang supply ng gasolina, gamot at pagkain sa probinsya. Dahil dito, gagamitin ng pamahalaang panlalawigan ang lokal na pondo para suportahan ang transportasyon ng krudo mula Leyte patungong Samar. Patuloy na ang retrofitting o pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, kapag naayos na ang retrofitting, tinatarget na maitaas pa ang load limit ng tulay sa 10 tons mula sa 3 tons maximum axle load limit sa lahat ng sasakyan. Inihayag rin ng kalihim na pinaplano ang pagtatayo ng bagong tulay na mas mahaba sa San Juanico Bridge. Sa ngayon, wala pa itong detalye at hinihintay na lamang ang detailed engineering design ng bagong tulay. Inihahanda na ng mga abogado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isasampang kaso laban sa 6 na tauhan nito na sangkot sa salary deduction scheme. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, nabisto nila ang ginagawa ang pagbabawas sahod ng mga sangkot na empleyado mula nang gumamit na sila ng computerized payroll system. Sinabi pa ni Chairman Artes na siya na rin ang tatayong complaining witness sa naturang kaso kung saan tinatayang nasa 80% ng kanilang empleyado ang naapektuhan. Dati pa raw, pero dati daw maliliit lang naman. Ang problema, nung nag-computerization kami, nakakita sila na kumbaga opening para ma-manipulate the system. Kasi syempre, during implementation, sa kanila nagko-coordinate. Wala namang sabuatan doon sa service provider. Just that, nakakita sila na window sa system para ma-manipulate. So, basically, 2 years pa lang naman yata yung aming computerized payroll system. So, more or less, mga 1 taon na kalahati. Inanunsyo ng State Weather Bureau Pag-asa na nasa transition na ang bansa mula sa tag-init patungong tag-ulan kasunod ng mga pag-ulan na nararanasan tuwing hapon at gabi sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa ahensya, kinakailangang makapagtala ng hindi bababa sa 25 mm ng ulan
sa loob ng 5 araw at 1 mm sa loob ng 3 sunod-sunod na araw upang opisyal na ideklara ang tag-ulan. Sa ngayon, opisyal pa rin nasa dry season ng Pilipinas kahit na may mga pag-ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone at mga thunderstorms. Inaasahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa umaga bago dumating ang mga localized thunderstorms sa hapon. Bukod sa Zamboanga del Sur, matindi rin ang naranasang pagbaha sa ilang bahagi ng Maguindanao kagabi dahil sa walang tigil na pag-ulan. Bunsod nito, agad na nagsagawa ng rescue operations ang lokal na pamahalaan para sa mga residenteng apektado ng baha. Kabilang sa mga nakaranas ng hanggang baywang na tubig baha ay ang Datu Angal Midtimbang at Datu Odin Sinsuat. Base sa post ng isang netizen, makikita ang malakas na agos ng tubig sa barangay Brar Datu Angal. Makikita rin dito na halos umabot na sa bubong ng isang bahay ang baha, habang ang ilang residente ay nakakumpol sa isang lugar. Ayon kay Chief Minister Makakua, nakadeploy na ang mga rescue team upang masagip ang mga na-stranded na residente. Naka-standby na rin ang BARM Ready, Bureau of Fire Protection Special Rescue Force at military contacts para tumulong sa operasyon. Nakatakda rin na mamigay ng relief pack sa mga apektadong pamilya. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng humanitarian operation ng Office of Civil Defense ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos na makaranas ng matinding pagbaha sa Zamboanga del Sur. Ang ulat ng OCD BARM, nasa 5 barangay mula sa Kumalarang, Zamboanga del Sur ang binaha, kabilang ang Purok Herbal ng Barangay Sikade, Buyugan East, Barangay Poblasyon, ang Purok 4 ng Barangay Bugayo at Barangay Gawil. Base sa report, nasa 1,000 ang 300 mga pamilya ang naapektuhan ng nangyaring pagbaha at landslide sa kanilang lugar. May mga nasira din sa agrikultura, kabilang ang taniman ng mais at palay sa Barangay Gawil. Nauna na rito, nakapagdeklara na ang local government unit ng Kumalarang Zamboanga del Sur ng State of Calamity. May isang persons with a disability o PWD ang nasawi sa baha. Patay ang isang motorcycle rider matapos mabagsakan ang poste ng kuryente sa Cadiz City, Negros Occidental, alas 3 ng hapon kahapon. Nabagsakan rin ang 2 tricycle at pedicab pero wala namang naiulat na nasaktan mula dito. Sa inilabas na pahayag ng Northern Negros Electric Cooperative, aksidenteng sumabit sa messenger wire ang isang mixer truck kaya naging dahilan ng pagbagsak ng poste ng kuryente. Pansamantala namang nawala ng power supply ang 8 barangay sa Cadiz City. Pasado alas 10 na gabi, bumalik ang supply ng kuryente matapos maikabit ang bagong poste at linya ng kuryente. Piling winner si Nanay Leticia Subebe, ang 70 anyos mula sa Oroqueta, Misamis Occidental matapos itong sumakses na makaakyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Base sa mga larawang ibinahagi ng netizen na si Uncle June Adventure, makikita ang effort ni Nanay Leticia para matagumpay na marating ang 2,954 meters above sea level na Mount Apo. Pagdating sa tuktok ng bundok, agad na nagsuot ng Filipina dress si Nanay Leticia. Hawak ang Philippine flag bilang simbolo ng tagumpay. Naniniwala ang ilang abogado na nilabag ng Trump administration ang federal court order na nagbabawal sa pagdideport ng undocumented immigrants sa isang third-party country bukod sa sarili nitong bansa. Ito ay matapos dalhin ng US Immigration ang 2 Asian immigrants mula sa Vietnam at Myanmar sa war-torn South Sudan sa Africa. Ayon pa sa mga abogado, aabot sa 10 undocumented immigrants ang sakay ng eroplano patungong South Sudan.
Noong Marso, naglabas ng travel advisory ang US State Department na nagbabawal sa mga US citizen na magpunta sa South Sudan dahil sa high risk of violent crimes at weak human rights. Wala pa rin naipapamahaging ayuda sa Gaza Strip ayon sa United Nations. Ito ay isang araw matapos pahintulutan ng Israel ang limitadong humanitarian deliveries sa kabila ng 11 linggong blockade. Sinabi ng UN na ilang truck ng pagkain at gamot ang pinapasok ngunit hindi pa rin naihahatid sa kanilang bodega dahil sa restriksyon at pagkaantala sa pagkuha ng clearance mula sa Israel. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring sumiklab ang matinding taggutom kung magpapatuloy ang kakulangan sa pagkain at gamot sa mga mamamayaang naiipit sa digmaan. I'm currently in an UNRWA warehouse in Amman, Jordan. Just this morning I received footage from my colleagues in Gaza. They have absolutely nothing left. And yet here, just a few hours away, there's everything. There's enough food here for 200,000 people alone for an entire month. There's critical medication, life-saving medical supplies, everything that everybody needs. It's been sitting here for weeks on end, ready to enter the Gaza Strip. We need this aid to enter now. Inihayag ng tagapagsalita ni former US President Joe Biden na huling sumailalim ang dating Pangulo sa prostate cancer screening o PSA test noong 2014. Ito ay bago pa ma-diagnose na advanced stage ng sakit si Biden noong nakaraang linggo. Ikinagulat ng ilang health experts at Republican critics ang late stage diagnosis lalo't karaniwang maagap ang health monitoring sa mga Pangulo. Ayon sa mga eksperto, hindi na rin pangkaraniwan ang regular na PSA testing sa matatandang pasyente dahil sa limitadong bisa ng test sa ganitong edad. Tampok sa ikalawang season ng Manibela Challenge ang mas pinatinding obstacles at mas maraming kategorya. Aabot din sa halos 1 milyon ang mapapanalunan dito na maaaring ma-donate sa napiling beneficiary ng mananalo. Narito ang ulat ni Rodel Flordeliz. Nagpasimula na nga ang second season ng Manibela Challenge after the 2-month registration period. Nakabuo tayo ng ilang mga grupo maglalaban-laban sa team category at more than 50 riders para naman sa iba't ibang kategorya. Ngayong taon, mula sa 3 kategorya, may 7 magkakaibang category ng maaaring salihan ang bawat rider tulad ng dirt bike category, female category, lightweight adventure na mula 400cc to 599cc, middleweight adventure category from 600cc to 799cc, heavyweight adventure mula 800 to 999, ultimate adventure para naman sa mga riders na may 1000cc and above. At syempre ang team category kung saan halos nasa 1 milyong piso ang total na pwedeng mapanalunan ng mga teams na kanila namang may do-donate sa napili nilang beneficiary. Andito tayo ngayon sa ginagawang orientation day ng Manibela Challenge Season 2 kung saan ang pinakabago nating race director na si Alfred Watermax ay nagpapaliwanag ng rules and regulation ng gaganapin na race this coming May 27, 28, and 29. Susundan naman ito ng awarding ceremony sa ika-30 ng Mayo 2025. Ayon kay Manibela host and season race director Alfred Watermax, challenging ang race this season dahil mula sa 33 obstacles ay mayroon na tayong 44 obstacles sa racetrack. Sobrang hirap. Ito masasabi ko guys, kung noon ay nahihirapan yung mga participant natin, this time parang mas nilevel up natin yung ating mga obstacle at hindi lang yung basta obstacle lang nilevel up, pati yung scoring system natin. Kagaya ng palagi nating sinasabi, yung tema natin ngayon ay speed, precision, for charity. So, ito guys, pinagsama-sama, kumbaga talagang gagana yung isip mo kung paano mo ngayon madidiskartihan ng mas
tama at mas mababang oras itong mga obstacle. Maliban sa orientation day na ginanap sa Kidirak Adventure Camp, nagkaroon din ng pagkakataon na masubukan ng ilang manlalaro ang obstacle course. Ito ay magsisilbing edge para sa kanila upang magamay nila ngayon pa lamang ang obstacle course at makaisip ng tamang estratehiya sa darating na kompetisyon. So experience ko sa track, maraming nabago kasi before, first season 1 nila is 33 obstacles lang. Pero ngayon, 44 na, so may mga surprising na talagang mag-i-enhance ng skills. Challenging ang obstacles dito sa mga nangyayari today. Then, nahirapan po ako sa yung paikot na cornering from left to right. Pero kahit papaano, nakakapag-adjust naman. And then, first time ko po ito na experience dito sa Luzon. Ang Manibela Challenge ay ginawa hindi lamang para masubukan ang kapabilidad ng mga malalaro, kundi maisulong din ang advokasya ng safe riding, kung saan ang mga obstacle course na ito ay nagpo-promote ng speed and precision na may kasamang charity. Rodel Florbliz, nag-uulat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 8, na nagsasabi, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon, at ang matiising loob, maigi kaysa palalo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.